Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, Malu, sabihan mo si Bossing Robert Pua, ha? Ayan na, huwag babayaran ang overtime ng 2x2, ha? Oras eksakto, alas 8:18. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam po ninyo mga kuya, tama po itong si Senator Bato de la Rosa, ha? Itagaan nyo po sa Bato Mahabigyan, totoo po itong sinasabi ni Senator Bato, ha? Na ang bentahan ng droga po ngayon sa mga lansangan, abay parang bentahan na lamang ng candy. Ay naku talaga mga kuya, mga ateng, nakalungkot. Sample lang, ha? Ayan, hindi pa natin babanggitin ang Maynila, ayan, ilang lugar, Pasay o kaya saang lugar pa. Dito na lamang sa bahagi ng Napico sa Pasig. Ay naku, Mayor Vico Soto. Sino ba ang barangay kapitan dyan at sino ba ang police chief ng Pasig City ngayon na General Marvil, ang director ng Eastern Police District? Alam po niyo mahabig dyan sa may Napico, Pasig. Abay, tama ka Senator Bato, lantaran po ang pagtitinda ng shabu, ha? Ayan, mga teenager, mahabigan, mga bata, ha? At doon pa sa kalsada, dati-dati, patago pa yung bentahan, ha? Abay, Diyos ko, anak ng bakang dalaga, mga bata, ayan na, doon pa sa kalsada nagre-repack ng mga ng shabu, ha? Yung mga maliliit ba na nasa sachet, mahibigan na. At alam po niyo ang style nila kaya hindi nahuli yung iba. Magagaling na rin. May innovation na rin ang pagtitinda ng shabu, Senator Bato, ha? Abay, yung contact nila, halimbawa may kausap na sa cellphone, may bibili ng shabu. Abay, alam po ang ginagawa ng mga puser ngayon, mga tulak. Abay, yung sachet ng shabu, inilalagay, halimbawa, nakatambay sa kalsada, tatapat sa isang bahay, inilalagay po mabigyan doon sa kontador ng MWSS ng Nawasa. Doon po nilalagay. O kaya isinisingit-singit doon sa mga nakaparadang sasakyan, mga jeep, o kaya pati motorsiklo. Nakatawa nga yung kwento ng ating bubidya mahabigan. Abay, yung isang empleyado, papasok doon sa kanya opisina, nakamotor. Abay, nung paalis na siya, abay, habol-habol nung tulak. Teka mo na kuya, sandali lawang. Sabi, bakit? May kinuha doon sa kanyang motor. Diyos ko, yung para nakasingit doon yung shabu, mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, abay, kung nagkataon, kung na-check point pa, ha? Yung may-ari ng motor na walang kamalay-malay, baka siya pa ang madali. Kaya tama po kay Senator Bato de la Rosa, Mr. President. Kaya siguro po ayan, kaya dumadami na naman ang mga krimen, ang dami na mga nabubuang dahil laganap na naman po ang droga. Tama ka Senator Bato. Ang bentahan ng droga ngayon sa lansangan, parang nagbebenta na lamang ng candy. The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Huwag po, parating na ang mga taga-International Criminal Court. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Ay naimbag bigat mo ang Presidente Bonget Marcos.
abay bumagsak po ang inyong satisfaction rating, Mr. President, ha? Batay sa latest survey ng SWS, Social Weather Stations, abay from 60% noong September, abay nitong survey, ha? Noong Disyembre, Mr. President, bumagsak po kayo, ha? Ng 1% lang naman. Ayan. From 60% ay naging 59% ang satisfaction rating ng Pangulong Marcos nitong buwan ng Disyembre ayon po sa SWS. Kaya siguro, Mr. President, sir, ayan, konting sipag pa, ayan, abay konting trabaho pa, ha? At yung mga problema ng bayan dapat masolusyonan, Mr. President, ha? At para ang ating mga pangarap ay matupad, di ba? Very merciful, Secretary Sani Angara. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Damdamin At sa pangarap na Yan po mabigan ng pangarap natin, Mr. President, gumanda ang kabuhayan. At ito bang pangarap ng mga mambabatas, magkatotoo kaya ito, ha? Hindi kaya tinatakaw-takaw lamang ang mga manggagawa. Anyway, dito natin makita ang galing ng mga kongresista ngayon sa pangunan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Dahil siyempre sa taas ng inflation ngayon, taas ng bilihin, ano po, ha? Abay, yung pera natin hindi na makaagapay, ha? Sabi nga yung 1,000 mahabigan, pagka mag-grocery ka, punta ka ng palengke, halos wala nang mabibili, mga kuya. Kaya ang sinasabi po ng mga manggagawa ay ng liderato ng Kamara, abay papanukala ng 200 pesos sa wage increase. Wow! Ang sarap pakinggan. Ano po, mahabigan, ha? Abay, magkano na ang magiging minimum wage pag nangyari ito, natupad ito, ha? Abay, magiging 845 pesos per day. Ba, ganda, ano, ha? Ayan, pero palagay ko, ano kaya ang masabi ni Idol, ha? Siyempre, mga employers, ang Employers Confederation of the Philippines, ang player ni Miss Hipon, ayan. Abay, ano kaya ang kakayanan ba ito ng mga micro, small, and medium enterprises? Dahil medyo hirap pa rin po ang ating ekonomiya, ha? Pero ano ang dapat gawin? Alangan namang hindi taasan din ang sweldo ng mga manggagawa. Tumataas araw-araw ang presyo po ng mga pangunahing bilihin. Yan po ang kailangan matugunan. Ayan, at tanong, ha? Siyempre, as usual, itong si Idol Sergio Luis Ortiz, ha? Ayan, mula nung naging reporter ako, Idol Sergio, ha? Ayan, pagka may panukalang wage increase, ang sabi po ng mga employers malulugi. At yung mga may hirap na maliliit na negosyo baka magsara. Anyway, alamin nga natin kung siyempre, sino bang employers na gusto ng dagdag gastos, sweldo, ha? Pero siyempre dapat isipin ng mga employers na ang mga manggagawa po ay kaakibat sa pagpapaunlad ng negosyo, di ba? Nasa ating linya ang Presidente ng Employees Confederation of the Philippines, Mr. Sergio Luis Ortiz. Mr. Sergio, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Deo, at sa ating mga tagapakinig. Ayan. Narinig ko yung sinabi mo. Hindi, alam mo, Opo. ang sinasabi lang naman mga employers, dapat padaanin sa wage board. Ayun. Wage board yan. Dahil yan ang represented ang employers, represented ang workers, represented ang NEDA, DTI, tsaka DOLE. At yan taon-taon ginagawa nila, kabisado nila. Opo. Ngayon, pagka dinaan mo sa Kongreso yan, Legislation.
political yan, lalo pa ngayon, election year. Mataasa na ipapahan yan, ano? Alam naman nila hindi mangyayari. Alam mo, Pogi points. Nila, nagpo-pogi points sila, akala nila popular yon. The reality is, 16% lang, pagka nagkakaroon legislative wage board, ang bebenefitan. Yung 84%, karamihan nun, wala naman mga employers. So, sino magtataas ang sweldo nila? Yung farmers, hindi naman lalaki ani nila dahil nagtaas ang wage board. Yung fisher folks, hindi naman lalami yung huli nila. Yung mga small business, ano. At 90% ng ating enterprises, micro. Na hindi, kahit pambayad ng 13 month, wala. Tataasan mo ng ganyan na sweldo, bibigyan doon ng exception. Ba't ka pa magtataas ko yung 90% i-accept mo? Di matitira rin out of 52 billion workers, ang mababenefitan 2 billion. At ang gagawin naman ng mga employers, lalo na yung malilit pa, ang gagawin, isapatong nila yung presyo nila rin sa dahil wala namang kaalaman yung legislative wage sa benta nila, sa kita nila. Papatong nila ngayon yan. At pagka pinatong yan, tataas na naman ang inflation. Pagka hindi naman di na ginawa yun, magbabawas ng tao. At kung hindi kayang gawin yung dalawa na, magsasara na lang. Ba't natin ginagawa yan? Para ka nag-legislate ng abolish this law of supply and demand. Yun ang ginagawa yan. Parang si Ano Congressman naman hindi kaya, lahat ng economist of value, lahat ng mga ekonomista ng gobyerno, sinasabi, private sector na medyo economist of work, na hindi politicized, yun na sinasabi. Ba't natin pinipilit? Ang masakit dyan, pagpapasikatan tayo sa pagtataas ng sweldo, ang problema, ang kailangan natin trabaho. At sa trabaho, kulang na tayo sa investors dahil natatakot sa atin ng mga investors. Bakit di matatakot? Bakit po? Pero tayo mga sistema rin sa legislative wage. Bigla na lang sa tripartite vote na sila ang gumawa niyan sa Kongreso rin. Bakit nila gagawin na naman yan? Natatakot yung investor sa atin. Marami na nga tayong problema. Dadagdagan mo pa nung hindi nila malaman kung tataas ang 700, tataas ang 100 yung sweldo net. Ba't ka mag-i-invest sa Pilipinas? So, sinasabi mo, Mr. Sergio Luis Ortiz, sir, itong panukalang legislated wage increase na 200 pesos, ito ay parang sagabal o matatakot ang mga foreign investors o mga negosyo, hindi sila magtatayo ng negosyo dito pagka ganyan. Tayo ang pinakamataas sa minimum wage dito sa region natin ngayon. So ikaw ay investor, nandiyan na yung problema natin sa mataas ang electricity natin. Nandiyan na yung ease of doing business na nag-improve na. Mamimili ka sa Thailand, sa Indonesia, o sa Vietnam. Saan ka pupunta? Na may nakaunga ng ganyang every time na may nagpapile ng mga ganyang mga laws. Saan ka pupunta? Kaya tayo kulilat. In spite of the effort of the government, presidents, traveling, pinakamaliit sa investment na pumapasok sa atin. Wow. Alin po, sa mga binanggit nyo nga bansa, Vietnam, Indonesia, Malaysia, alin po ang paboritong puntahan ng mga foreign investors? Thailand. Sa ngayon, Vietnam, Ano ang pang-akit ng Vietnam? Bakit doon marami ang nagpupuntahan ng mga investors? Well, number one, mababa ang operational cost nila. Okay. Maayos yung laws nila ron. Kapag sinabing hindi pa palit-palit ang very business friendly sa sa investors. Dito sa atin, kinakabahan lagi investors, baka may maiisip na naman gagawin.
So, at saka siguro po yung mga incentives sa mga investors, kulang na kulang po yata yung Mr. Sergio Ortiz, sir. Ortiz, sir, kasi alam po yung example lamang po. Alam niyo ba na yung gumagawa ng OIC? Sina Ambassador Carlos Chan ba o Chua? Ayan. Abay, mantaki mo nagtayo sila ng pabrika ng OIC. Ayan, mga chichirya dun sa Kazakhstan ba or Uzbekistan ito. Abay, mantaki mo nandun sa malayong lugar. Pero alam mo, ang ginawa ng gobyerno, abay sila pa ang nagpagawa ng kalsada, ayan, para accessible doon sa pagtatoyaan ng pabrika. Mukhang yung mga ganito incentive, kulang tayo, pati mga tax incentive, mga ganyan. Siguro ito ang dapat i-review ng ating mga economic managers, Mr. Sergio, sir. Tayo, very reactionary tayo eh. Mm-mm. Titignan muna natin kung kailangan na yung infrastructure tsaka yung tigagawin. Sa ibang bayan, like sa China, aba, hindi, nauna sila, gagawin nila infrastructure tsaka papasok yung negosyo. Baliktad tayo. Yan ang malungkot, ano po, ha? Ayan, yung ease of doing business, dapat, kung talagang seryosong investor yan, parang dito sa kaibigan natin sa Carmona, Cavite, sina Congressman Roy Loyola, abay, pagka seryosong negosyante, o siya, magtayo ka na, to follow na lang yung mga requirements. Mga tipong ganun ba? Totoo yun. Anyway, so Mr. Sergio, itong panukalan ng Kongreso, malabo ito, papogi points lang ito. Well, hindi ko alam. Kung seryoso lahat sila, talagang election year, baka ipilit nila. Pero ako, piling ko riyan, ibibito ni Presidente yan dahil hindi kaya, magkakagulo. Wow. Magkakagulo ekonomiya. Magkakagulo. Magkahagulo natin ekonomiya pagka ginawang... Binibiro mo, ilan lang yung mabenepisyohan. Anong gagawin sa mga farmers? Anong gagawin sa mga ano? Hindi, buti nga, bumababa na yung mga presyo. Hindi magtataasan yan kasi magtataas yung mga kumpanya na wala namang magagawa dahil ano mangyayari? Tutulungan nila yung farmers, susuportahan. Wala naman tayong pasuporta. Sa mga fisher folks, wala naman tayo na, ubos na. Tsaka malaki ito 200 pesos. Ay, malaki. Opo. Malaki yan. Anyway, so anong panawagan niyo po sa ating mga mambabatas, lalo na sa ating mga congressman na nagpapanukalan ng 200 pesos na wage increase? Sila rin na naglagay ng regional tripartite wage board. Alam naman natin, although it's not perfect, over the years, konti-konti nilalagay. Pero from the lowest minimum wage dito sa region natin, kaya na pinakamataas ngayon. So in a way, ba't nila sundin na lang yun? Sila rin nagtatanong, bakit kailangan pa tayong ginugulo natin, natatakot lang mga investors natin? Okay, Mr. Sergio, sir, ayan, chill-chill lamang po, ha? Mukhang mahangin sa iyong background. Anong hole ka na? Anong golf course ka ba naroon ngayon? Mukhang malakas sa hangin, pero wala akong narinig sumisigaw ng 4. Nasa hall 2. Tournament kasi ito na mga Korean business, kaya hindi tayo makatanggi. Ganun po ba? O sige po, alam po nyo mga kabigan, sa mga hindi nakakaalam yung mga negosyo minsan na pag-uusapan sa golf course yan, maglalaro lamang ng golf bago matapos yung 18 holes deal na. Ayan. Ganyan, di po ba, Mr. Sergio, sir? Ayan. Kaya naman ako sa akin, exercise to. Exercise, po. Ayan. It to be healthy. Ayan, siyempre, paglalakad lang sa fairway sa golf course, malaking bagay na po yan. Ayan. Kahit na nakakarta ko, at least 12,000 ayan. Lalo na pag kami maganda umbrella girl, Mr. Sergio, sir, maraming salamat po. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Deo, as usual. Thank you very much, sir. Mga kabigan, si Mr. Sergio Luis Ortiz, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Naku, Mr. Speaker, na baka daw po magkagulo ekonomiya pagka ginawang magkaroon ng 200 pesos na wage increase sa ngayon. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ganap ng alas 8:37.
It's 8:46. Ayan, tingnan mo naman yung mga may political advertisement dito sa atin, ano, ha? Tumataas ang rating, ha? Ay, good morning Lakay muna Good at morning, good morning Sister El. sa ating mga viewers at listeners. Totoo ka dyan, Lakay. Aba. Umaarangkada ang ratings ng mga nag-paste ng ads. Kita mo, administrator, itong si Senator Bongo. Ayan, na pang-apat, ha? Yes. Aba, si Lito-Lito Lapid-Lapid, Ayun nga, number Lakay, 3, ha? ang laki ng itinaas ng Senator Lito Lapid. Ayan, si Itagamo sa Bato, ha? Number 10. Aba, Oo. tingnan mo nga naman. Umakyat sila, Lakay. Ayan. Pero sandali lamang, ha? Abay, relax ka lang dyan na kuyang Boots sa Quijada. Naku, ang mga taga-HPG. Abay, na-high blood dahil yun daw mga ano, ha? Baka matulad ito sa Marilaki. Ayan yung mga nagmumotor. Ang Abay, Lakay. dyan sa Commonwealth, may motorcycle lane naman, itong mga nagmumotor kung saan-saang linya puwapasok. Ay, ganon? Hanggang papuntang elliptical, baka magka-aksidente pa dyan. Ayan, patutukan daw, taasan daw yung multa. Ng mga pasaway. Pero eto muna, relax ka lang, kuyang Boots sa Quijada. Abay, nasa ating linya mahabigan ang administrator ng National Food Authority. Abay, maglalabas daw po sila ng 150,000 metric tons ng NFA rice mula sa kanilang bodega para maibsan ang pagtaas ng presyo ng bigas, Sister Ella. Administrator Larry Lacson, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Admin. Magandang umaga po, Lakay Deo at Sister El. Magandang umaga po at sa lahat ng taga-subaybay ng programa. Yes, sir. So, kailan po ilalabas itong 150,000 metric tons? Kailan po mararamdaman ang ating mga ginanantahanan na nagreklamo sa mataas na presyo ng bigas? Okay, ito pong nabanggit na 150,000 metric tons, ito po ang ating tinatarget na mailabas in the next 6 months. In the next 6 months. Po, no? So, sa ngayon, inaantay po natin yung deklarasyon ng food security emergency na manggagaling po sa Department of Agriculture para po kami ay magkaroon ng sapat na dahilan or sapat na tawag natin legal na sasandalan para makapag-release po kami sa merkado through our LGUs. Ayan, dahil sa Rice Tarification Law, RTL, hindi po yata pwede magbenta ang NFA sa publiko, administrator. Ganun po ba yan? Tama po yun. Hindi po kami po pwedeng magbenta sa publiko ng basta-basta. Meron lamang pong tatlong aspeto na pwede naming maibenta ang aming palay. Unang-una po, yung for relief purposes, for calamities and emergencies. That's one. Na yun po ay through DSWD, OCD, and LGUs. And then yung pangalawa po, kung mayroong price emergencies or food security emergencies, na kung may nakita po ang NPCC, i-recommend niya sa DA, and the DA can issue etong food security emergency. Doon po, magkakaroon kami ng legal na basehan para po makapag-release sa merkado in a way, no? And then yung pangatlo po, bago po maging hindi na fit for human consumption yung ating bigas, kailangan po namin siyang ibenta through auctions. Pero hindi naman natin pwedeng hintayin pa mabulok yung mga bigas natin sa NFA, administrator, sir. Tama po yun. Ibenta. Tama po. Hindi naman po So, Admin, gaano po katagal o kahaba maglalabas ng bigas ang NFA sa atin pong mga market para po kontra po dito sa tinatawag natin na nakalimutan ko yung term lang. Kaya mo yan. Dahil po dito sa mataas na presyo ng bigas po. Doon kung sa tanong po na gaano po katagal, no po, hanggat, kunwari po, na-declare na yung food security emergency, hanggat yan po ay nakataas at hindi binabawi, tuloy-tuloy lang po ang NFA na maglalabas ng bigas. Pag yan po binawi na, then mag-i-stop na po tayo. Sino po ang magbebenta, administrator, sir? Ang National Food Authority po? Ay, hindi po. Hindi po kami po pwedeng diretso nagbebenta sa merkado. Ang programa pong ito, once it is declared, through our Kadiwa, isa pong way yun, through our LGUs, Kadiwa, kasi meron din sarili sila in coordination with DA,
and other means na inaakala ng ALGU na pwede nilang ibenta ito sa kanilang mga constituent. Magre-recommenda po ba kay Administrator sa kung magkano po ang price Presyo. ceiling? Ay, meron po talagang recommendation dyan. Katulad po niyan, sa DSWD, binebenta po namin yan at 38 pesos per kilo. So yan po ang presyo, no? Ang pinakamataas na presyo na pwedeng ibenta yan sa merkado. Pangalawa po, yung P29, yung 29 pesos na ating mga aging tax per our vulnerable sectors, nandiyan pa rin po yan, tuloy-tuloy po yan. And then magkakaroon lang po tayo ng isa pang kategorya kung saan ito pong mga 2 months to 3 months old na bigas natin ay medyo in between ang presyo po, no? Na siyang pinag-aaralan ngayon at pinapa-approve natin sa council. Roughly siguro from 33 to 36, mga ganyan po, no? So, ganyan po yung tinitingnan nating mga presyo. Sabi niyo 38 po ang rekomendasyon ninyo. Bakit po 38 mataas po, Administrator Sir? Bakit po ang NIA, sina Administrator Eddie Guillen, nakapagbebenta po ng 29 pesos per kilo na bagong ani pa po ng mga bigas? Yun po ay meron silang sarili nilang computation. Kung tutusin po kasi ganito ho, no? Si NFA ho kasi contract farming. So nakaset po yung presyo ng palay na pagbili nila sa kanilang mga na-contract na mga irrigators association. Where in fact, si NFA, bumibili po kami sa tinatawag nating open market kanino sa mga magsasaka diretso sa amin. Hindi po nakakontrata. Ang presyo po ng bili namin ng palay as average palay per kilo last year ay 27.34. Ano po ang presyo ni Nia sa kanyang mga contract grower? Ang alam ko po ay 20 pesos per kilo. So, doon pa lamang po, medyo may pagkakaiba na, no? Ang mas mahal ho ang bili namin ng palay kaysa po doon sa kanila na bili nila sa kanilang mga contract growers. Isa na pong aspeto uli yun. And the rest, I don't know how they computed it. Kami po, ang gastos natin sa NFA sa pagkakabili ng 27.34, nasa 48 pesos na po ang actual na gastos sa 1 kilo ng bigas. So, bawas ng 20% or 10 pesos, kanya po naging 38 yan. So, yun po ang ating presyo. That's why may pagkakaiba sa NIA. Kung saan ang bili nila ng palay ay medyo mababa. Di ba natin pwedeng gawin yun? Umagalit naman ang farmer sa NFA. Actually po, isa sa mga sinusulong natin na isa sanang may balik sa atin yung mandato, isa po yung pwede sanang pumasok kami sa contract farming din para po makontrol natin yung presyo kahit paano. Hindi lugi ang farmer at the same time, hindi naman po ganun kataas ang puhunan ni NFA para pagpasa po natin, let's say sa OCD, DSWD, or ito sa publiko through food security emergency, mas mababa rin po. Pero all in all, sumahin man po natin, murang-mura pa rin po si NFA kukumpara natin sa merkado. I mean, we are at 20% less than the market price. Admin, may nagtatanong po dito, kumusta naman daw po yung kalidad, yung quality nitong 38 pesos na bigas po na ibebenta po natin na magiging available soon sa ating mga palengke? Yung 38 pesos po natin, mga newly milled po yan, bagong giling po yan. Yan din po ang binibigay natin sa OCD at DSWD. Magandang kalidad po yan kumpara ng commercial well-milled natin na rice. So, yun naman sa medyo aging natin sa P29, lahat po ng bigas ni NFA ay dumadaan sa masusing testing. Hindi lamang po inaamoy, tinitignan, nilalaboratorio din po yan para to make sure na ang kalidad ay fit for human consumption or good for human consumption. Okay. Ano na po ang nangyari din sa panukalang i-repeal po yung rice tarification law? Ayan, at yung ang NFA ay pwede ulit bumili ng palay sa mga farmers and direct na at pwedeng magbenta rin ng murang bigas katulad ng ginagawa noon, Administrator Sir. Oo nga po, no? Kasi napirmahan na yung amended RTL, yung RA 12078, of which doon po
hindi po napasama iyon, no? Naku. Yung mga proposal natin hindi po na isama sa final na naging batas. That's why ngayon po patuloy namin ina-advocate na sana sa mga susunod na panahon, kung hindi man sa itong immediate na ngayon, sana ho makonsider na maibalik yun para at least wala na tayong mga ganitong magiging problema in the future. Kung saan po pag tumataas ang presyo ng bigas, wala pong magawa ang gobyerno. Pero kung ibalik po ang mandato na yun sa NFA, ay any time, any day, andyan po ang NFA sa merkado, hindi na ho natin aasahan na biglang tataas kasi nandyan po lagi ang NFA sa merkado. Ayan. Hindi lamang po yun, kainaman pa niyan, mas maganda po ang magiging kalidad ng bigas kasi hindi na po kailangan tumagal pa sa storage ni NFA kasi kung regular po nakakalabas sa merkado. Ba't din nyo i-recommenda kay Secretary Chula Aurel at sa Pangulong Marcos i-certify na urgent yung dito pag-repeal o kaya pag-amyenda uli dito sa Rice Tarification Law Administrator, sir? Actually po, full support po sa atin si Secretary Kiko pagdating dyan. And at the same time, si Pangulo po, bago pa man po na ipasa yung RTL, nagsabi na siya na diyan naman na-create si NFA, yung ganyang mandato. Bakit hindi nga naman si NFA? So, lahat po yan pinag-aaralan po at very aware and supportive po ang ating pamunuan. Inaantay na lang po natin. Siyempre, yan po ay ng Kongreso, meaning yung both houses, sila po ang may poder para po mabago at may baliktana yung mga mandatong iyon ng NFA. Yung po mandato ng importation, hindi po natin hinahangad sa NFA yan. Ayaw po natin NFA yan. So, sa iba na lang po nila ibigay yan. Ang akin lang po yun lamang po mandatong makapaglabas sa merkado at ma-regulate natin yung rice industry. Takot kayo nga pang pagbintangan ng komisyon pagka may importasyon. Pagka may importasyon, may komisyon. Parang medyo nagaground si admin doon. Sa inyo na lang yan. Hindi po, ganito po. Just to a few seconds po. No? Opo, please. Kasi kapag meron kang power to import at yun, bumibili ka sa magsasaka, may darating na problema na minsan kulang ka kunwari ng supply. Minsan pag may mas madaling route o daan, yun ang kukuhanin mo. Mas madali ang mag-import. Mas mura pa. Makakalimutan mo na yung mandato mo sa farmer. Magkakaroon pa ng confusion. Ayoko mailagay yung sarili natin o si NFA at ang mga future administrator where they are confused. Sino ba talaga ang dapat priority? Sa akin po, klarong-klaro. Dapat priority ang local production. Ang local na magsasaka. Loud and clear, Administrator, sir. Maraming salamat po and thank you. Good morning. Thank you, admin. Good morning. Salamat din po. Good morning po sa atin lahat. Mga kaibigan, NFA Administrator Larry Lacson. Daming bayan. Kamag-anak ba niya si Senator Ping Lacson? Hindi natin na itanong Flash Report. Flash Report! Nakulakay, merong e-bike na nasagi ng SUV. Yung driver na babae bumulagta daw. Alamin natin ang kondisyon. Ano nang nangyari? RH15. Giselle Ricafort. Giselle, saan to? Sister El, masikip na yung daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Naiya Road sa Pasay City dahil sa nakabulagta na isang ginang. Conscious pa itong 32 anyos na babae na umiinda ng pananakit ng ulo at hindi maigalaw yung kanyang katawan. Sumalpok kasi yung minamaneho niyang e-bike sa isang SUV na minamaneho naman ng isang Roberto Dacena. Ang kwento sa atin nitong SUV driver at ng iba pang saksi, bigla daw na sumulpot yung e-bike sa kalsada na hindi napansin ng SUV driver. Tumatawag na ng ambulansya itong mga otoridad at mismong driver ng SUV at tinatawagan na rin yung mga kamag-anakan nitong ginang. Maga yung muka nitong lady driver na nagpakilalang si Minya. Wala siyang suot na helmet at bonnet lamang. O lakay bonnet lamang yung kanyang suot-suot. Kaya nung siya bumagsak sa kanyang e-bike, tumama yung kanyang muka. Ayan, sugatan siya at namamaga yung buo niyang muka. Habang yung SUV na nakasagi naman sa kanya, nayupi yung bahagi ng pintuan dahil sa lakas ng impact.
Ito si Giselle. Giselle Report para lakay. Anong tunay na pangalan? First name lang yung nabanggit mo, Ninya ba? Ninya. Ninya Taduran ba yan? Oh, Hindi. Ninya pa lang, oo, lakay Ninya yung binabanggit niyang pangalan. Mahirap pa lakay na na Kausapin. makausap lakay. Oh. Oo, lakay kasi nakabulagta pa siya lakay. Tinatawagan pa yung kanyang Mr. Lakay, kinuha ng SUV driver yung kanyang cellphone para matawagan yung kanyang mga kamag-anakan. Hanggang ngayon lakay, wala pa rin dumadating na first aid o di kaya ambulansya para sakludohan o respondihan itong aksidente na nangyari nga dito sa may bahagi ng Naiya Road sa lungsod ng Pasay. Ano yung e-bike niya? Ito ba yung parang scooter ba yan? O Single lakay, oo lakay, single to lakay, yung walang anong tawag dito? yung scooter na Single electric? lakay, parang scooter, yes lakay, para sa personal na gamit. Walang Lakay, hindi sidecar. yung pangmasada. Yun, walang sidecar. Mhm. Hindi siya pang masada, pang personal use lang ito lakay. Kaya lang ang problema ay hindi rin siya nakasuot kasi ng Walang Helmet. helmet. Naku, Oo. Oo. Mga ilang taon to sa tansya mo, Giselle? Lakay nasa 32 years old. 32 years 32 years old. Natanong natin sa kanina. At saan siya nagtatrabaho? Saan siya pumapasok? Wala pa lakay. Ito lakay, tingnan natin kung makakausap pa natin sa. Medyo mahirap lang ditong Sige. ito lakay iginigilid na si Si ate. niya. Oo. Opo. Sir, kayo ang mister ni ate? Opo, saan po siya nagtatrabaho? Saan ba dapat siya papunta? Hindi ko, sa Saan? Baltaw po. Sa Baltaw, dito lang. Ano pong gagawin po niya sa Baltaw? Magpapatimbang po sana ng alimango kasi wala po akong pasok ngayon. Nag-extra po ako ngayon. Nag-extra po Opo, kayo? mag-extra ko ngayon. Papunta na nga po sana doon. Opo, sa may Baltaw daw lang kayo magpapatimbang ng kanyang alimango. Pero saan po talaga ang inyong pong trabaho? Sa Klaran po. Oo, sa Baclaran. Nagtitinda pala ba? Siguro buy and sell na alimango. Nag-extra lang ako para may income. Mag-extra lang daw sana siya lakay. Iginilid na siya lakay nung ilang mga nandito at saka nung SUV driver lakay dito sa gilid ng Naiya Road. Pero ma'am, bakit hindi po tayo nakapagsuot ng helmet? Yun nga din eh. Kasi minsan ito lang kasi sinusuot ko. Pero pag papunta akong Baclaran, nag-helmet talaga ako. Oo, na din lakay, ang minsan daw kasi ang sinusuot niya lang talaga lakay, itong may kapakapalan na kanyang bonnet lakay. Oo, yung suot niya. Hindi po ba ninyo napansin ma'am, yung SUV po, nalilikod ito? Hindi po kasi nauna po ako sa kanya. Tapos nakasignalize na po ako kasi dito po ako diretsyo. Tapos bigla na lang siya nag-U-turn. Naunahan niya po ako, parang nag-overtake siya. Tapos ito yung nauna dyan bago ako natilapon. Lakay, bigla daw nag-U-turn itong SUV. Ang kwento ni Ate Minya. Ano po kapilido po ninyo? Aragon po. Aragon, Ate Minya, Aragon, 32 years old lakay. Ang sabi niya lakay, bago siya bumulagta sa kalsada, sumalpok muna siya sa pintuan ng SUV lakay. Kaya yung kanyang mukha ngayon lakay ay merong mga bukol. Pero at least, nakakausap na siya, okay safe na naman siya. siya. At nandiyan na yung mister. lakay. Andyan yung mister niya. Ito na kay kinakausap ng SUV driver, Sige. yung mister ni Ate Minya. Okay. At least safe na siya. Ayan, ingat na lang po. Ingat po. Ayan, at mag-helmet next time ate. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat lakay si Sir L. Ito si Giselle Dicaport para sa Services una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ayan, paalala po sa mga, pati nagmumotor. Minsan may nakita mga nagmumotor pa rin, walang helmet, ayan, may angkas. Tsaka alam mo lakay, dito sa area ng Makati, concern ko lang yan lakay. Kasi may mga traffic enforcer naman dyan. Alam mo yung, di ba, two-way? Alam mo, pa southbound ka. Yung mga pa northbound, sumasalubong sa'yo. Alam mo yung hati na nga yung kalsada, may guhit nila, na may guhit na sasalubong pa sa'yo. Paano pag nasagi mo yun? Di kasalanan mo pa. Actually, diskarte ng mga traffic, pareho tayo nararanasan, diskarte ng mga traffic enforcers yan eh. Kasi maraming empleyado ang papasok papunta ng Makati, Ayala. Kaya yung isang lane na right lane na papuntang Makati, sinasakop
yung isang lane ng papuntang yung lane na papuntang Pasay. Oo, lakay. Kaya minsan isang lane na lang yung mga Sasakyan. madadaanan, yung mga galing ng Makati papuntang Pasay. Ang problema doon, lakay, paano pagka may nasa likod ka na hindi sa kanya visible yung masasalubong yung motor, di salpukin niya yon. Diyan mo gagamitan yung pagiging defensive driver, Sister Oo, El. lakay. Pero ako, alam mo, lakay, binubusinahan ko yung motor. Kasi tama parang lang, it's a sign na warning. warning yun na gilid ka, hindi mo lane yan. Yung mga sinasabi nilang ano yan ha? Ano nga bang tawag mo dyan, Mr. President? Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, Ayun, counterflow. walang tong. Yung mga counterflow. Gustong-gusto nila yan. Mga makukulit. Babalikan natin ang mga reports. Nako, talaga kinukulit ako yung ating special na balita. Nako, talaga si Justice Sam, ha? Abay, sandali lamang po at babalikan natin yan. Siyempre, bago ang mga reports at itong resulta ng survey ng SWS, senatorial survey sa mga senatorial candidates, isusunod natin yan. Batiin mo natin itong mga magbe-birthday. Kuyang Berosiful, Ed Tolentino ng Bureau of Internal Revenue. Birthday pa rin ni Kuyang Ed ngayon, ha? Happy birthday. Binabati ng mga brethren sa Teodoro M. Macalma, Calao, last number 136. Kuyang Manny Katakutan, Attorney Dica Consolacion. Kuyang, happy birthday. At si Ateng, birthday pa rin ni Ateng Mards Pinili ng Bulacan. Alam ba tayo niyan, Ateng Mards? Naragsak nga panagkasangay Ateng. Ayan, Ilocana. Ayan. At happy birthday din kay Ginoong Frank Tenorio ng Plaridel, Bulacan. Binabati ni Kuyang Father Elmer Pinili ng Iglesia Filipina Independiente. Happy birthday din kay Kuya Paulo Cruz at Ivy Lisa Mendoza. At naku, nakikiramay tayo, Sister L. At ipinapaalam na rin po sa mga kamag-anakan ni Tita Emmy, kung tawagin nila si Emerita Tita Emmy Carbunco. Ayan, ng Bataan. Siya po ay sinundo na ni Lord at siya ay nakaburol sa Daungan, Hermosa, Bataan. Panawagan at pagkiramay mula sa kanyang pamangkin na si Madam Joy Lee ng Toyota Alabang. Our condolences po sa pamilya Carabunco ng Hermosa, Bataan. Babalikan natin lang pa mga reports at ating special na balita. Pero alam mo, Lakay, bago tayo mag-break, alam mo, meron akong babatiin ng heavenly birthday. Ayan. Heavenly ng birthday. aking mama. Birthday ba ni Aling Yolanda ngayon? Yes, ang aking number 1 fan. Naiyak ako, Lakay. Naintindihan natin yan. Anyway, di ba napadala mo naman ang transistor doon sa kabaong niya? Di ba? Di mo ginaya si Manang Bing Adalin nung mamatay yung kanyang mister na si avid listener natin, si Manong Willie Adalin, ha? Abay talagang yung transistor niya maliit. Parang alam transistor mo, Lakay, ni Mr. Michael Ismail na inilagay sa bulsa. TV dapat yung papadala ko, hindi TV kasya. ba? Pero first birthday niya, Lakay, Ayan, hindi ayan. namin kasama. Ayan, happy birthday po. Ayan, Aling Yolanda Apit. Ayan. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa langit. Nuyak na ako, Lakay. Sige, okay na pala. Love you, ma. Oras, Sister El. 10 minuto makalipas ang 9:00. Samantala, oras, Sister L. 9:17. Off mic ka, Sister L. Ba't ayun? 9:17, Lakay. Sinasabi ko sa'yo, instead na napakalaking ribbon ang inilagay mo dyan sa harapan mo, maglagay ka ng earphone. Makati sa tenga lang. Tumatama sa hikaw ko. Hindi makita tingnan mo naman yung hikaw ko, mukhang bracelet. Alam ko, 18 carats yan. Ay, hindi, Lakay. Kasama ba sa engagement ring yan? Ayan, yung hikaw. Banggel na to. Banggel ba yan? Banggel to. Pwedeng sumabit ang loro dyan.
Kasi lakay uso yan, yung mga ganyan-ganyan. Ganun ba yan? Pero sandali lamang, abay kahit tapos na ang Chinese New Year, abay tuloy pa rin po ang pamigay na aginaldo ng ating ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan, sa ating bagong taon, bagong tikoy, bagong ampaw. Iniiba mo daw. Bakit? Bagong lakas promo daw yun. Bagong lakas Hindi daw promo. bagong tiko. Hindi bagong angpaw. Hindi, para yung mga hindi pa napagpadala ng tikoy, kahit na huli man daw at magaling na habol pa rin Nakakahabol yan. pa rin, At yung mga advance na nagpadala, maraming salamat po. Ayan, sana yung tikoy na pinadala nyo ay kapitan ng ampaw. Ayan. At para sa mga nagpadala, hindi nakalimot, ayan, sana po ay maging prosperous ang inyong New Year. Ito na ang ninong ng bayan sa ating, ano ba title nito, ha? Bagong lakas promo. Ayan, nakala ko bagong tikoy, bagong ampaw. Eto na nga. Take it away, Head. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. People making lists, buying special gifts. Alam nyo na po dito sa DZRH, araw-araw po dito sa amin ni Pasko. Ayan. At we give love every day. Ayan. Not Hindi lang only on Christmas Day. Yes, every day. At saan mamigay ng pamimigay? Diyan Saan sa mamigay may- ng ampaw ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro? Barangay ng Kalakay, dyan sa may lungsod ng Marikina. Sa Sioux City. Ayan. Kumusta si Mayor Marcis Dodoro at Makimbo dyan? At Senator Coco Pimentel. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng ampaw dyan ngayong umaga? Sherwin. Yes, Zakay at Sister El, ako dito sa Marikina medyo nagsisimula nga kumulimlim yung langit. Bakit? Pero, Ulan ng basa? medyo Pang uulan na. Oo nga, ano. kanina madaling araw nung nandito ko mga alas 5, umaambon-ambon pero ngayon tingnan mo parang makulimlim. Pero dito sa bandang to sa Mayan, Makati area yan, medyo blue yung langit, Lakay. Pero naman gray yung tinto. Di ba? Ayan, Gray yung ano ba yan? langit. Pero Eco paint ba yan? O ano yung pangalan ng pintura? Ibis. Ha? Boysen. Boysen? Sherwin Point. Yung araw, Lakay. Sherwin? Doon Uy. ang pangalan ko. Aha. Tingnan mo, yan tuloy, naon siya may yung May laing! imis ng gabi. Oh, Masarap palaing yan, yan. Lakay. Ito man kulimlim. Ako pasok yun ako to, baka maulanan mamaya. Sayang Hindi. naman. Baka mabit-bit ni Sherwin. Hindi, pang vitamins yun pagka naulanan. Pagkataan. Pero Ah, tignan mo na kaya, ganda ng bunga ng kalamansi. Ay, oo nga, no? galing. Pwede bang mangingi dyan? Pasok, maswerte raw eh. Ganda ng plantita nila, oh. Parang Sa sa harapan pa ng parang si Berte Boy, si Elmer Lyson, ang reporter na gardener pa. Ayan. Magsasakang reporter. Uy, ganda ng transistor ni ate, ni Lola. O, kaninong transistor yan? Ang ganda ng transistor, transistor to lang na luma na pero malakas pa rin. Oh. Parang yung Radio ating, Wealth pa yata eh. tatay na listener ngayong umaga. Tignan mo naman, malakas sa labahan. Hoy, Bigyan ng naglalaba champion si yan. Lolo, Bigyan si kuya ng champion. Ayan. Labandero din. Ayan, pinaghiwalay na mga puti sa Ba. Ayan. On duty? Rogelio Cayabyab po. Rogelio Cayabyab. Rogelio Cayabyab. Kuyang Greg Cayabyab. Lagi ba kayo naglalaba? Yung coding ko po sa tricycle. Coding nyo. Coding. Gusto mo naman lang kayong kanyang tricycle, Oh. Ganda pink na pink. Kumikinang. Baba. O nga. So pagka day off, labada si kuya, ano pa, first name po? Rogelio. Rogelio Cayabyab. Ayan. Kuya Roger, ayan, gaano ba karaming... Kuya Roger, pati ba underwear ni Mrs. kaya naglalaba?
At kasama na. Kasama na. Kasama na lang. Damay-damay na daw. Sabi ko na nga ba eh. Ayan. Wala ka naman lakay mag-isama. Akala ko ibababad na lang, bahala na. Walang kusot-kusot. Ayan. Gamitan mo ng champion soap yan, Oo Kuya nga. Roger, para Mas malinis, mas mabango. malinis, mas maputi. Yung kulay itim, Champion, puputi yan. Ano ba gamit yung champion pa? Powder. Bareta. Bareta. Super Champion Juliata. bar. Anyway, Kuya, ayan. So, ba't kayo naglalaba? Asan si Mrs.? Nandiyan si Mrs. Kaso hindi pwede maglaba. Bakit po? Hindi pwede maglaba. Nagdadalang tao. Buntis si Mrs. Buntis sila. Ilang taon na 70 na lakay. Bata pa. Kaya pa yan. So, dahil mas bata kayo, Kuya, kayo muna ang naglalaba. Ayan, mas bata yata si Kuya kaysa kay Mrs. Sige po, kung marami kayong labada, sabi ko kay Sherwin, tulungan kayo mamaya. Siya na lang taga-sampay. Ayan, taga-piga. Ayan. Taga-sampay. Lakay yung iba na isampay na eh. Naisampay na ba? Para marimag po pa isasampay. Sige, para ganaan si Kuya sa paglalaba, bigyan mo kagad na ampaw. Sino pa rin ito mga announcer pag umaga? Si Dio, at saka si sa umaga, si Tonyeng. Si Tunying. Si Katunying. Ayan. Bigyan ka agad na ampaw si Kuya Roger. Ayun, di ba? Diretso pa na ito makinig lakay mula doon sa programa nila Tunying hanggang sa programa nyo dyan sa Damdaming Bayan. Dahil ang paborito mo si Deo Macalma, ito meron kang 1,000 pesos! Yun, hindi na ka-ampaw. Ba't wala ka na ampaw? Wala na ampaw eh. Naubos na. Titigil na natin ng para ganahan At bigyan mo pa ng papatanggal ng antok. Vitamin E! Ayan. Pampagana vitamin E. Pampagana sa paglalaba, Kuya. Ayan. Ay, siyempre. Mamaya pagkatapos mag-tup-tup ng mga damit lakay, yan na, pa-sip ng konti. Bigyan mo ng pampulutan si Kuya. Para may laman ng tiyan. Ito, may grocery na Ayan, para hindi magka-ulcer. Ayan. Salamat po. Ayan. Sige. Kasi lakay kanina, pa natin to si Tatay Roger, nagja-jogging to. Talaga? Day off niya raw at nung tanongin natin, palagi siya nakikinig sa DZRH. Ayun, pagbukas ng kanilang radyo, ayun no. Naka 666 agad. Talaga naman ha? Sige Kuya, dahil mahilig ka palang maglaba, ayan, sasamahan natin ng champion yan pagbalik ni Sherwin. Ako, babalikan ka lang dito. Lalagyan natin, meron kang champion para sa yung patuloy na paglalaban. Yes. Opo. Kuya, anong tip niyo sa paglalaba para malinis? Ano daw tip niyo para malinis maglaba? Basta lagay ng lagay lang. Lagay na. Bahala na si champion. Basta champion. Okay, Kuya, maraming salamat Thank po. you po. Alam niya malinis kagad. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Caesar East Walker na susunod dating winner sa bagong taon, bagong lakas from Hearts number 6, Sherwin Bata Alvaro, Caesar H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuyang Roger Cayabyab. Ayan, gagayahin ka daw na inyong pinsan. Si pinsan mo ba, Kuya, ito? Ha? Pero si Paul Greg Cayabyab. Ayan. At andyan na ba ang mga report? Sandali lamang. At may public service si Tita Rose Lara. Ha? At naku, sa pamilya ito ni Right Worshipful Baba Moran, ang buong perpetual community ay nagluluksada po sa pagyaon ng legendary and multi-coach na si Sammy Akailar ng Perpetual Altad Volleyball Team. Siya po ay sinundo na ni Lord. Ayon kay Tita Rose Lara, ayan natin pakiramay sa perpetual community. Right Worshipful Bob Moran. Sandali lamang sa ating mga reports. Pwede ba special na balita muna tayo bago mag-report? Ha? Ayan. Pero mga kaibigan, may panahon na ba na ramdam mo ang aray sa balikat? Sa likod o kaya sa tuhod? Naku, ako rin po minsan ramdam ko yung iba't ibang sakit sa mga joints.
Pero ngayon, pag ramdam ang aray, ang sagot ko dyan iskelan. Oo, mga misis, iskelan. Hindi lamang pang rheuma arthritis, mga lolo, mga lola. Pwede ito sa mga sakit sa balikat, mga joints, sa likod, sa paa, sa kamay, sa gout, Kuya Angel. At yan ang mga pabalik-balik na aroy. Wala yan sa iskelan. Madalas akong makaramdam ng sakit sa mga joints at nasubukan ko itong iskelan. Mabilis ang bisa dahil it works in as fast as 15 minutes. At hindi lang yan. Halos buong araw ang ginhawa niyan, up to 12 hours. Kaya hindi ako nababahala sa sakit ng balikat o tuhod. Nagagawa ko pa rin ang mga gusto kong gawin. O, ang galing, di ba? Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Eskelan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Kami ba muna, Het? O ikaw muna, ha? Ikaw muna? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? According to my bubuit. Anong sabi? Nakakapikon ka na. Napipikon na. Huwag mapipikon, Senator Jinggoy, ha? Ayan. Tapusin na ba natin? Oo, lakay. Ilang araw mo na yung binibitin. Baka murahin ka na. Namura na nga. Ayon na sa ating bubit, alam nyo bang talagang maraming ginugil lahat yata ng mga model ha? Ayan. Ayon na sa ating bubit, alam nyo bang loveless nga ba ngayon ay isang sikat na politician sa Metro Manila? Matapos hiwalayan ng kanyang girlfriend, matapos matuklasan na nagkaroon pala siya ng one-night affair. Wait lang, lakay. Sa isang magandang Nagka-girlfriend model. na pala siya? Oo, akala natin Di ba sabi mo wala? Oo, ayan, nabudol tayo. Ayan. At nabudol yung kanyang girlfriend. Di ba mayroon siyang ini-escortan dati? Ay, oo. Pero may girlfriend pala siya? May girlfriend na ngayon. Ay iba pala. At hindi lang once, ayan. Twice, but not once, not twice, but twice. At meron pang one night. Nakakaloka naman. Akala naman natin ay good boy. Oo, pati nga yung yung kasi yung image la kayo. Yes, pati nga yung shota niya nagulat siya, ha? Abay kasi may mga nakita sa kanya sa mall, o kaya may kasama, ha? Ayan. At ayon nga sa ating bubit, dahil medyo bago-bago pa naman sila itong kanyang girlfriend. Oo, kasi kailan lang yung sinasabi mong mayroon siyang dinadapu-dapuan Ayan. Kilala mo ito, Senator Win Gatchalian. Naku, kilala nyo yan. Oo, at sabi ni Senator Win Gatchalian, ire-recommenda daw niya na alisin ang sex education sa curriculum ng mga estudyante sa elementary at high school. Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister L, itong sikat na politician ay sabi nga ni Rico J, ang tao'y marupok. Ayan. Sabi nga, ay sapagkat kami ay tao lamang. Tao lamang. Ayan. At hindi na kaya ng labanan ang tukso ni Eva. Ha? Sabi, ayan. tukso, layuan mo ako. Ni Imelda. Ayan. At ayon na sa ating bubit, abay ang sinasabi naman na nagpakilala sa kanya dito sa magandang model, ganda naman kasi sexy, ha? Ayan. Kaibigan niyang senador. Ayan. Ipinahamak. Ipinahamak. Ipinahamak naman pala ng senador. Nagmagandang loob na yung senador, nadamay pa. Kasi naman, lakay, ipinakilala lang naman. Wala namang intensyon. Kasi diba, it's up to you naman Yes, ikaw naman ang nagde-decide para sa sarili mo. At ayon na sa ating bubit,
mukhang hindi nawala ang maximum tolerance nitong si politician. Bakit? Naantig sa kagandahan ng sexing model. Ayan. Maganda na, sexy pa. Ba't hindi kaya nagagandahan? Ayan. Hindi, lakay kasi. Maganda siya. Pero natatawala ako dun sa politician. Ganun ba? Ayan. Parang gusto kong konyatan konti. Halika rito. Ay, gusto mong kurutin sa singit. Ayan. Hindi sa singit. Saan? Sa tenga lang. Akala ko sa ayoko utong. mawak sa singit nga, no? At ayon na sa ating bubita, Sister L, dahil na-booking nga, ayan, ng kanyang bagong girlfriend, ang naging one-night affair ni politician sa nasabing model ay hiniwalayan kaagad. Grabe. Ganon dapat, girls. Yes. At ayon na sa ating bubit, ngayong hiniwalay na ng kanyang girlfriend, hahabol-habol si Mayor. Hahabol-habol hanggang Quezon City. Sorry ng sorry. Hahabol-habol hanggang Katipunan Avenue. Ayan. Ayan. Oh my goodness. At ayon na sa ating bubit, abay dahil hahabol-habol si Yorme, si Mayor. Sinabi ko ba Mayor? Ha? Sinabi mo Mayor eh. Oo nga, sinabi ko naman. Sinabi mo ng Mayor eh. Clue, ayan na, Mayor. Yun na yung clue, Mayor. Yun ang clue, ha? Ayan na. Ayon na sa ating... dami namang Mayor dito, lakay. Ayan. Hahabol-habol dun sa school ng kanyang girlfriend. So yung inano mo, yun yung naging girlfriend niya. Akala ko iba. Sa wakas, ayan, napasagot niya pero niloko niya. Ayan. Ang kapal-kapal naman ng mukha ng mayor na yan. Kaya nga ng politician na lang yan pala. Kaya ngayon hahabol-habol hanggang sa school. Bakit naman ganun lakay? Pinaghirapan niya, sasayangin niya lang. Siya daw ay marupok lamang. Sinisisi yung senador na nagpakilala doon sa model. Ayan. Ano ka bata? At ayon na sa ating bubit, abay dahil sa pagpupursigi, ayan, na makuha ulit ang maibalik ang kanilang affair ng kanyang girlfriend, abay hanggang campus ng isang sikat na universidad dyan sa may Katipunan Avenue. Hahabol-habol siya dan hanggang classroom. Pero Sister L. lakay, may pag-asa wala ayon sa iyong bubuy. Mukhang malabo na, Sister L. Ayun. Dahil pati pare tumututol na. Ayan. Kasi hindi naman talaga maganda. At tama ang iyong ginawa. Ayan, kaya't yung isang pare nilang kaibigan, ayan, wag na. Ayan. It's a no. Oo, yan. Wag ka na. Doon ka na sa model. Ayan. Kasi lakay pa din niya yung gawin kung single siya. Ayan. Pero kung ikaw ay committed naman na sa isang tao. Single po yan. At ayon na sa ating bubit, sino ang third party? Naging dahilan tuloy. Si Netch Iteng model. May lahing... wait nga, anong ang lahi nito? May lahing imported ito, Sister L. Lakay half yan, half. Half-half. Ayan, nanay Pinay, ang tatay ay foreigner, kaya ang lahi nito ay may lahing imported nga. Ayan. At lakay. sikat ito dahil siya ay nag-model ng isang sikat na brand. Binanggit mo na kahapon? Binanggit ko ba Victoria's Secret? VS yung binanggit mo kahapon eh. Hindi lang po basta-basta. Ayan, hindi po Soen yan. Ayan. Yung Soen ay panahon nila Lakay. Ganun ba yun? Hindi Triumph. Ayan. Ano ba yung mga brand ninyo? Ano brand sa'yo? Yung VS tsaka Lasenza. Triumph ka ba o Victoria's Secret? Siyempre Lakay, kapag ka naman bibili ka naman ng VS, wag naman ng hindi ko na masya. Pero nung bata ko Lakay, may binibili yung nanay ko, si Mama Yoli. Alam mo, binibili niya, may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tapos may butterfly. Naalala ko tuloy yung kumakandidatong konsyal yan sa Makati, ha? Panty ang pangalan, apelyido. Panty. Namimigyan ng panty talaga. Literal. May kaklase rin ako Lakay, Panty ang apelyido na. Nung high school ako. P-A-N-T-I, hindi Y. Yung sa kanya Lakay E.
Pante. Pante. Ito sa kanya, ay. panty. Panty. Ayan. Kaya sabi niya, para dito siya hindi makalimutan na Panty talaga talaga. ng panty sa mga kababaihan at may tatak na panty. Ayan. At least yun, useful yun, panty. Oo, wala namang masama sa underwear. Kilala ka lang ni parang Jun Soler yun eh. Ayan, parang kumaring niya yata yung si Panty. Tumatakbo pa uli. Ay, good morning kay Konsehal Mafi Soler Kalimbahin na tumatakbong konsehal dyan sa Makati. At ang model, Sister L, ay may letter K. Oh. May K sa pangalan. Yes, may letter K as in Karen. Ayan. Si Miss Karen na naman. At Uy, alam mo ba, Lakay? Graduate din pala ng Ateneo yun. Oo nga daw, Atenista daw yun, Sister L. Kita mo. Ibig sabihin, matalino din. Matalino siya kasi, di ba? Matalino, mayaman pa, ha? Alam mo na matrikula sa Ateneo, mamahali. Ano yan pangyayamanin yan pangyayamanin yan. Ayan. Parang hindi lang yan nakaka-LL, Lakay. Nakaka-super LL yan. Anong LL? Luwag-luwag. Ikaw naman Akala ko large. Ayon sa ating bubit at ang sikat na politician na hahabol-habol ngayon sa kanyang girlfriend na nakipaghiwalay sa kanya dahil sa one-night affair sa isang maganda at sexy model. Pareho sila na alma mater pala. Ay si Mayor. Pala sila. Ayan. Si Mayor ay habulin ng mga kababaihan. Hindi lang babae. Hindi lang babae. Hindi, marami nagkaka-crush doon, Lakay. Na mga LGBTQIA plus community member. Yes, parang, amin na lang si Mayor. Ganun. Nakikita ko sa mga comment section. Iba talaga ang appeal. Ayan, malakas ang dating, malakas ang arrive ni Mayor. Daming Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Cebu para sa iba't ibang aktibidad. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L. Welcome back from Japan. Ayan. Nagbunta ka raw ng Japan, Miss Let. Lakay, Mindoro. Mindoro ba? Akala ko Japan. Akala ko dumubi o trinit yung nanay mo sa kanyang birthday. Ay, hindi Lakay. Okay, proceed. Personal na po kumustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Visayas Region, partikular ang Central Visayas ngayong araw. Iba't ibang aktibidad ang dadaluhan ng Pangulo sa Cebu. Una ay makikipagpulong ito sa mga miyembro ng Regional Development Council 7, ang RDC ang nagsisilbing counterpart ng NEDA Board sa subnational level. Ito ang nagtatakda ng direksyon ng lahat ng economic at social development efforts sa rehiyon. Makakasalo naman ni Pangulong Marcos sa pananghalian ang mga lokal na opisyal kabilang ang mga gobernador sa Visayas at mga opisyal ng One Cebu. Pangungunahan din ito ang inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport alternate runway sa Lapu-Lapu City. Itinayo ang pasilidad dahil sa air traffic growth sa ikalawang pinakaabalang paliparan sa bansa. Samantala, dadalo rin ang Pangulo sa pagbubukas ng 20th National Convention of Lawyers na ginaganap ngayon sa Cebu City. Nakay? Kung nahuli ang dalaw ng Pangulo Marcos sa Cebu, hindi niya hinabol yung Sinulog Festival. Baka hindi rin siya sumabay doon, Lakay. Baka dumugi siya ron. Ayan. Okay. So, maghapon ang Pangulong Marcos sa Cebu ngayon. Lakay, maghapon, Cebu City at maya-maya ay sa Lapu-Lapu City. Ayan. Okay. Maraming salamat. Anong sabi ng Malacanang? Bumagsak ang satisfaction rating ng Pangulong Marcos, ha? Bumagsak ng 1%. Lakay, wala pang reaksyon pero ayan, inaabangan natin dahil bagamat positive pa rin naman, bumagsak nga yung rating. Ayan, mataas pa rin, 59. Ayan, pwede pa. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Standby man ang Milky Gunan, Raymond Adpaas, Edniel Parosa at Boy Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:42. Daming bayan.
Sumasakit ang tenga ko, Sister El, dun sa kinukwento mo. Ganito ba ang generation ngayon? Dr. Alan Racho, ha? Grabe. Kaya pala ang sabi ng kaibigan natin, doktor, na si Dr. Alan Racho ng St. Luke's Medical Center, ha? Raymond Dadpaasma ng Milky, ha? Anong sabi ni Dr. Tumataas Racho ang Lakay? kaso po ng HIV ngayon, ha? Ganyan ba ang trend ngayon? Ang hirap sabihin lang kay nung trend kasi negative siya negative. Pero anyway, aminin na natin, nagiging liberated na ang mga... Ganyan ba ka-liberated ang mga millennials sa Gen Z Huwag mo ngayon? naman kaming isama. Ay, sorry. So, kayong mga boomers nasyasyak eh. Alam na pa, during the break po kasi marami kami napagkukwentuhan nila kay pero hindi na namin pwedeng ma-air yun. Pero... ang Lakay, kitang-kita ko ang ating generation gap ngayon. Kaya pala sa sex education, yung bill ni Senador Risa Ontivero, 4 years old, 10 years old, pwede nang turuan ng gano'n. Medyo yun, Lakay. Yan? Parang i-educate. I-educate lang naman, Lakay. Pero... parang too young. Oo, teka muna, report na muna pero tayo. Pero puntahan muna natin, Lakay, ang update sa... Diyan sa Kamara, panukalang 200 pesos wage hike. Gusto natin to, Lakay. Pagtitibayin ngayon sa committee level ng Kamara. Siyempre, tayong mga manggagawa, gusto natin Siyempre, yan. Lakay, sino bang ayaw? Pero employers, ayaw ni Idol Sergio Ortiz Luis. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH12. Milky Rigunan, Mana Milky. Sister El at Lakay, pagtitibayin ngayon ang House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Rizal Representative Fidel Nograles ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod na mamanggagawa sa pribadong sektor. Ang kay Nograles, i-consolidate ang mga bill na layuning ipatupad ang legislated daily across the board increase sa sweldo ng mga private sector employees. Matatandaan ilan sa wage bills na pending ngayon sa komite ay ang 150 pesos na wage hike na akda ni PUCP Party List Representative Democrito Mendoza at ang 750 pesos na wage increase naman na panukala ng Makabayan Bloc. Pero sa ginawang meeting ni House Speaker Martin Romualdez, sa mga kinatawa ng mga labor groups at mga employer na pagkasunduan o consensus ang 200 pesos na aumento. Kapag ang 200 peso daily minimum wage hike ay maaprobahan, ang bagong daily minimum wage o magiging 845 pesos na mula sa kasalukuyang 645 pesos. Pinatitiyak naman ng House Speaker na mabibigyan ng proteksyon ang mga micro, small and medium enterprises na nagsisilbi ngayon na backbone ng ating ekonomiya. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Wage increase. Yes. So, yahoo! Hindi na po kami absent. Sabay ganun. Kaya lang, tataas din ang presyo ng bilihin. Ganun din. Wala din, Lakay. Si inflation. Raymond. Samantala, sa Senado naman, Senator Bongo at Senator Lito Lapid nagpasalamat naman sa latest na resulta ng survey, Lakay, ng SWS. Alamin natin ang buong detalye sa report ng RH28, Raymond Dadpas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor Tapua, nagpasalamat sina Senador Christopher Bongo at Senador Lito Lapid sa resulta ng survey ng para sa 2025 election. Dahil sa survey mula January 13 hanggang 15 ay tabla sa rank number 3 and number 4 sina Senador Go at Lapid, nakakuha ng 37% voter preference. Para kay Senador Go ay patunay umano itong kinikilala yung kanyang estilo ng serbisyo, lalong-lalo na yung kanyang kagustuhan bilang Senate Committee on Health Chairman na mailapit sa mga tao yung serbisyo ng gobyerno gaya ng mga malasakit centers, super health centers at yung pagtatayo ng mga regional specialty centers. At nakatulong din yung kanyang pangangalampag kasama yung iba pang mga health advocates sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation na nagkaroon ng mga pagbabago ng polisiya para sa kanilang mga o pabor sa mga miyembro nito. Samantalang si Senador Lito Lapid ang na tahimik ng daman daw na kumikilos at para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya't mula sa dating survey noong December 2024 na siya ay number 11 sa senatorial survey ay sumipa ito at pang 3 and 4 ngayon na buwan ng Enero.
walang tigil ito sa pag-iikot. Kasama na yung pinakauli nilang pinuntahan na malaki ang pagtitipon, yung Sinulog Festival dyan sa Cebu, kasama yung mga taga-Batang Quiapo. Si Senator Florante Rosales, pang ilan? Pang 15. Iba, nahawa na kay Batang Quiapo, kay Supremo, ha? Ayan. Okay. Paano kasi? Dami lang commercial dito eh. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay. Ayan. Asa na yan? Katulad nito. Samahan natin si General Bato. sa Senado. Asan pa yung isa? Si Tol. Asan pa ito? Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napulsuhan na isang tulad niya na may malasakit sa tao. Ayan. Siya si Bongo. Ayan. Kakambal sa aksyon, kakambal sa malasakit. Ito pa ha, asan yung isa? Dami mo. Ang dami mong files lakay, ah. Ay, siyempre, ayan, iniipon ko yan tuwing eleksyon. Maraming salamat, Wonder Woman, sa Thank you sa masarap paluga, na Wonder lugaw at may itlog. Ayan, yung ba itlog mo, yung bang dalawang pula? Galing kay Kuyang Boy Osaita. Okay, maraming salamat, Raymond. So, tuwan-tuwa sila ngayon, ha? Ayan, pero marami na pag-iwanan, ha? May mga, sige, idagdag din natin, Mayor, yung iba pang medyo maganda-ganda din kasi yung mga resulta ng mga re-election ni senators na nasa top 12, Senator Pia Cayetano, Senator Pato de la Rosa, at Senator Bong Revilla. Yun yung mga pasok sa top 12. Yung iba medyo hindi naman kalayuan, pero siyempre kailangan medyo tumingin-tingin sa paligid kung paano makaangat at kung sino ang pwedeng matanggal dito sa top 12 na ito base dito sa survey ng Social Weather Station. Si Boy Recta pumasok, ha? Number 12 ba si Boy Recta o number 13? Ayan, Kiko Pangilinan. Siyang pumahabol sa 11 to 13. 11 to 13. Ayan, okay. Malaking bagay pa rin si Ate Sharon, ha? Okay. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si R.H. Conte, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Siyempre, ang gusto natin na Manong Johnny, ha? Ayan, happy tayo. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Edniel Parosa, ano ang report ni Edniel? Naman si General Bronner Lakay tinalakay sa mga sundalo ang bagong defense strategy ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon dumadami mga Chinese spies. Ano yung bagong estratehiya na yan? Strategy? Yes, estratehiya. Bulol, estratehiya. Di ba Filipino yun, Lakay? Estratehiya. Kinonfirm pa, siya nga. RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay at Sister L, target ng militar na pagsamahin ng diskarte sa internal security at territorial defense operations sa harap ng mga nagbabagong banta sa seguridad ng bansa. Yan ang tinalakay ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa mga tauhan ng 9th Infantry Spear Division ng personal niyang bisitahin ng nabanggit na unit. Matatandaang binuo itong Spear Division ng Army para tutukan ng communist insurgency o yung mga rebelde sa Katimugang Luzon. Pero kahit nalagas ng aktibong front ng New People's Army, ginit ni Bronner ang kahalagahan pa rin ng tropa sa pagsulong ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Gayon din, binigyang diin ni Bronner ang role ng mga sundalo sa nalalapit na halalan ngayong taon. Taon na pinalaan ng AFP Chief ang mga manggugulo sa eleksyon na malalasat nila ang full force ng militar kasabay ng paghimasok sa paghahimok sa publikong gamitin ang pagkakataon para bumoto at huwag umasa sa military junta. Samantala, nakatakdang humarap sa panibagong pulong balitaan si General Bronner mamayang hapon kasama ang National Bureau of Investigation matapos ngang maaresto itong iba pang hinihinalang Chinese spy na nakita namang naniniktik umano sa galaw ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa bahagi ng Palawan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Naglagay pa ng CCTV sa harap na nakatutok sa mga barko ng Coast Guard. Samantala, report mula kay Boy Gonzales. Eto lakay, 251 na kahon ng mga smuggled na sigarilyo. Nasabat naman ng Bureau of Customs RH29. Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya Deyon na nasa 251 kahon ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Davao. Nagkakalaga ito ng 9.86 million kung saan saka ito na isang taking courier truck na harang ang naturang truck sa ikinasang checkpoint ng Task Force Toril habang papunta ng Davao City. Agad na nakipag-ugnayan ang naturang task force sa Bureau of Customs sa Port of Davao Enforcement and Security Service saka inimbestigahan ang truck at ang mga sakay nito. Kada isang kahon na ay may laman na 50 rims ng sigarilyo kung saan ang mga ito ay nakatago sa likod ng mga blue crates upang maiwasang makita sa inspeksyon. Ang nabanggit na operasyon na bilang bahagi ng hakbang ng Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio. Batay na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ginagawang anti-smuggling effort at panagutin ang mga sangkot dito. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales sa Lacuna, Dumagoso, Versosa. Mga estudyante at guro sa Del Monte, Quezon City nahilo, nagsusuka. Bakit? At sumakit pa ang tiyan dahil sa masangsang na amoy na nanggaling sa nasunog na cold storage facility. Val Gonzales, please come in. Mayor at Sister El, 10 araw nang nakalilipas pero napakasangsang na amoy pa rin ang nanalanghap dito sa 7 barangay sa District 1 ng Quezon City na resulta ng nasunog na cold storage facility sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City noong 20 pa nitong buwan ng Enero. Nagsusuka, sumakit ang tiyan at ulo at nagkandahilo ng mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School dulot ng mabahong amoy na galing sa hindi pa tuluyang naitatapon na nasirang mga frozen meat products. Ayon dito kay Eli Royales, ang Public Health Surveillance Officer ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, aabot sa 38 mag-aaral at guro ang nirespondihan ng CESD at CDRRMO nitong araw ng Martes. Matinding pagkabahala na mayor ang idinudulot ngayon ng sa mga residente na baka mauwi sa mas malalang sakit ang idudulot ng hindi ka nais-nais na amoy. Sa ngayon ay namudmud na at patuloy na namumudmud pa ng face mask ang city government sa lugar. Pinakilos na rin ng Quezon City Government ang iba't ibang mga departamento para magsagawa ng koordinasyon at pagpaplano para sa mabilisang disposal ng tone-toneladang mga meat products na nasa state of decomposition na. Nandito kami ngayon, Mayor, sa mismong San Francisco Elementary School at hindi pa rin sinususpindi ang klase pero hindi ko kayang lumabas, Mayor, Sister L, ng sasakyan dahil napakasangsang na amoy ang naaamoy dito sa buong lugar kabilang dun sa mga barangay na apektado na hindi kaayang-ayang amoy dito sa District 4 ay ang Barangay Del Monte, Barangay Pantok, San Antonio, Damayan, Paraiso, Bungad at maging ang Barangay Masambong. Yung ibang mga residente at mga mag-aaral dito ay parang na-immune na sila. Yung iba'y nakasuot ng face mask habang marami pa rin yung hindi nagsusuot ng face mask. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-face mask na lang. Maraming salamat, Val. Your business is our business. Sa ating balita sa mundo ng negosyo, Pangulong Bongbong Marcos nais daw magsagawa ng monthly job fairs sa mga probinsya. At magbabalita si wala pa palang RH number tulakay. Of course, si Miss Sofia Gans. Sofia? Pinaplano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng buwanang job fairs sa labas ng Metro Manila. Sinabi ito ng Pangulo sa kaniyang talumpati sa Job Street CareerCon 2025 sa SMX Convention Center, Pasay City. Aniya, nabawasan na ang unemployed Filipinos ngunit hindi pa dito natatapos ang pagsisikap ng gobyerno.
Layunin ng buwanang job fairs na mapababa ang unemployment rate sa bansa at padaliin ang paghahanap ng trabaho sa mga nasa probinsya. Pakinggan ang tinig ni Pangulong Marcos. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan. At hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar din. At para naman, kahit na hindi na kailangan mapunta rito sa Maynila, sa NCR, at puntahan natin yung mga nais mag-apply sa iba't ibang probinsya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.66 million na individual edad 15 pataas ang walang trabaho. Mas mababa ito sa 1.97 million na walang trabaho noong October 2024. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 41 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sofia Lorena Gans. At pasensya na po, Mrs. Carmi Cabanela. Ayan, sabi niya, lakay ha? Bakit naman ang dami-dami yung commercial? Ayan, sobrang traffic pa dito sa Skyway. Ayan, andito pa kami sa traffic. Ayan, commercial pa rin. O yan, balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Ay, good morning, Mr. President. Nasaan bang kayo naroon? Kinumusta kayo ni Mr. Colonel Alex Ikinari Zambrano. Ayan. Maniwala kayo sa survey ng former president. Ganun po talaga mahirap din maging number 1 pala. Ayan. Dami-daming commercial. Dami-daming kasi sa mga commercial stations po, Mama Carmi Cabanela, pagka wala ka sa number 1, alis yung mga commercials. Pero pagka number 1, dadagsa ang commercials. Ibig sabihin maraming nakikinig. Kaya kailangan po parating number 1. Lakay, bago ko tayo magpaalam, ihabol natin ito. Nagpapabati ng happy birthday sa kanyang kuya na si Joe M. Kevin. Ang pabati mula kay Wina Pearl Hisoro. Ayan, happy birthday, Kuya Joe M. Kevin. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Api. Stay safe. God bless po. Wonder Woman, susunod na. Miss May Binauhan, maraming sa lugaw at itlog. Ay, yes. Sarap. Bye-bye. This